Okay, so let's talk about this topic. This is actually the first topic sa theory of structures or structural theory, diba? This one is under the topic, ano yun? Structural load. Ayan. Types of structures and loads. So, yun yung chapter sa book. This one's actually from Hibbeler, Russell Hibbeler. Favorite na book ng mga prof natin. As well as sa board exam mismo, gamit yan. Or naging reference na rin yan. Kumukuha. And yung mga sa RC, sample problem yung sa RC, yun din kinukuha. Yung iba. Okay, so the floor of a heavy storage warehouse building is made of 6 inches of thick stone concrete. If the floor is a slab having a length of 15 feet and width of 10 feet, determine the resultant force caused by the dead load and the live load. Okay? So first, again, basahin natin ulit. Note natin yung mga important details. So the floor is a heavy storage warehouse building. Is made of 6 inches thick. So lagay na natin yan. 6 inches thick stone. Kapal ba? Yung kapal ata masyado. Dos lang. Gawin ko lang to. Illustrate ko lang. Ayan. So in 6 inches thick daw yan. Take note, yung sabi doon ay stone concrete. Wait lang, ulitin ko lang tong heavy storage. Heavy storage, stone concrete. Wait natin yan ha. If the floor is a slab having a length of 15 feet and the width of 10 feet, so ang length niya raw, ang haba, depende kung saan mo siya ilagay. Basta di ba, alam naman natin kapag length, yun yung mas mahaba kaysa sa width. So parang ganyan. Okay na yan. Kahit ganyan lang. Duplicate ko rin ba to? Yan na. Okay. Okay yan, no? Again, now yun, if the floor is a slab having a length of 15 feet, so ito yung 15 feet, and a width of 10 feet, so ito naman yung 10 feet. Ganyan. So, determine the resultant force caused by dead load and the live load. Ayan. So, para sa dead load, ano ba yung dead load? So, yun yung mga permanent loads na naka-attach sa structure. Kapag binaliktad mo yung bahay mo, say, yan yung bahay. Again, pag binaliktad mo yan, turn upside down, yung lahat ng di mahuhulog, dead load yon. So, ano yun? Mga beams, columns, diba? Floors, or yung slab na nga natin. Yung ceiling, yan. Mga naka-attach sa ceiling, pwede rin yun. Tama yun. So in this case, yung slab lang, which is a stone concrete. Ano yung information natin about stone concrete? So doon tayo mag-refer sa table. Kapag hindi naman, ito kasi sa behavioral ko yung kinuha, di ba? So, nagsabi to rito na refer to this table eh. And so stone concrete, nasan yan? Ito, minimum densities. Take note that this is in the form of unit weight, pounds per cubic foot, di ba? So force per unit of volume or weight over volume. In English, ito pang SI. Okay, so ano meron din dito ba yon? Concrete, plain stone. Okay, naka-plain stone lang siya. Ano yung hinahanap natin? Stone concrete. Actually, pwede to, no? Plain stone ito. Parehas din naman. 12 pounds per square foot. Cubic foot. Ito naka per millimeter yung dito lang kasi banda. Okay, walls, frame partition and walls, floor fill, ceilings. So, nandito yung banda, oh. Stone concrete. 'Di ba?
Heavy stone concrete. Ayan. Anong value natin dyan? Pounds per square foot ay 12 PSF. So, ayun. So, ang gagamitin natin for stone concrete is ito nga, 12 pounds per square foot. And, ayun. And para sa live load naman, ito naman yung heavy storage. Tingin naman tayo sa table 1.4, ay 1-4. Nasa book din to. Kumbaga kung hindi yan ibigay, binibigay naman yung value na yan. Hindi binigay itong table, di na pinapahanap sa'yo. So again, heavy storage yon, yan, heavy storage. That's 250 naman, pounds per square foot. Mamaya na lang natin, paano yan. Lahat na pounds per square foot. Pero actually, ito kasi, naka-divide pa siya per inch. So, naka-pound per cubic foot talaga yan. Or, naka-pound, o naka-weight per volume. So, ayun. For dead load, gawin na lang nating P. Kasi magiging concentrated kasi yan eh. Ayun. So, paano ko ba masabing ganyan yung gagawin natin? Draw muna natin paano siya nag-act yan, yung load. Ngayon, nakadistribute din sa buong area. Ngayon, nakadistribute siya. Okay. So, yan. Ganyan. Nakadistribute siya sa buong area. Kaya, okay. For the dead load, actually, ano tayo, gawin nating dead load plus live load. Dalawa na kasi sila eh. Para sa dead load, basically, yung formula lang natin gagamitin dito ay either yung naka-unit weight times natin sa area, or sa volume rather, or pressure times area. Pressure. Gawin ko na lang na F to kasi ang pressure gagawin ko kasing P eh, no? Force na lang to due to dead load. Kasi ito, kapag naka-pressure ka naman, multiply mo naman siya sa area para maging force. Ito rin, unit weight, multiply mo sa volume para maging force. Ganun lang. So ito, ang binigay kasi sa dead load ay, ayun, yung stone concrete, which is 12 pounds per square foot, pero naka-divide pa siya per inch. So, paano natin gagawin yan? Okay, so 12, lagay ko yung value, unit 12 pounds per square foot, pero naka-divide pa siya per inch. Ayan, so parang ano to, force over volume, pero hindi lang naka-foot to, naka-inch lang yan. No? So, pwede rin naman siya maging patutulad lang din yan kanina. Kumbaga, pag kinonvert mo siya, ginawa mo siyang, pakita ko lang sa bilog. Convert mo siya into cubic foot, di ba? Alam naman natin, 12 inches, 1 foot. So, ayun. So, 12 by 12, 144 pounds per cubic foot na siya. Same na dito. Pares lang yun. Pares lang sila. And that is, a constant na kasi yun eh. 144 pounds per square foot talaga yan. Ayun. Pero, may gusto akong gawin. Bakit ito? Kasi, nakikita nyo na ang thickness ng slab ay naka-inch. Di ba? So, from unit weight, this one is in terms of unit weight kasi force over volume. So, pag minultiply ko siya by volume, okay, makakuha ko na yung naka-force. I-multiply ko to by volume. Ang volume nito ay area muna. That's 6 by 10 by length by 15. Diba? So, 6 inches by 10 feet by 15 feet. Ayun. So, ayun. Mag-cancel kasi yung inches eh. 'Di ba? Kaya mas maganda gamitin 'yan. And cancel din yung mga square foot, foot, feet, foot.
Tanggal yan. Yung value. That will be 12 by 6 by 10 by 15. 10,800 pounds. Sige, sulat ko na lang yan. Isa-isa. 10,800 pounds. Pero, yung English kasi, malakas ba? Ulan. Nanghihiram na rin yan nagkikigamit na rin yan nung prefix sa SI, di ba? So, yung kilo, ayan, yung 1,000 na yan, 1, 2, 3, ginagawa na rin yung kilo. Kips. So, 10.800 kilopounds. Ayan, kilopounds. Pero, sinusulat siya as KIP. Kilo, pound. Ayun. Yan yung for dead load natin. For the live load, F nga ni, for the live load, so, ito naman yung gagamitin natin. Naka-pressure naman siya. So, pag naka-pressure, multiply mo siya sa area. Sige, recall na lang din natin to. Lagyan ko ng volume, lagyan ko ng units. Okay, kung nakalimutan, lagyan ko lang ng unit. So, ang unit na tong una ay, since pressure, eto muna pala, sabihin natin if naka-SI tayo, naka-English tayo, since naka-English tayo dun. So, pounds per cubic foot yon. Pag minultiply mo sa volume na naka-cubic foot, tanggal yung dalawang yan, pounds na lang. Kapag naka-pressure ka naman, pounds per square foot, multiply mo sa area, naka-square foot din, edi tanggal din yan, pounds na lang din, which is a unit of force. So, ganun lang. Okay, so for live load, ano na siya? O, yan na ito yung heavy, 250 pounds per square foot na lang yan. Wala nang divide. So, literal na pressure na talaga yan. Ito, naka-pressure, pounds per square foot. Pero kasi, naka-divide pa siya, per inch. Ganon. So, ito, 250 na lang. O, yun na mismo gagamitin natin. 250 pounds per square foot multiplied by area. Kasi naka-square foot to, so multiply natin sa area. Anong area ko consider natin dyan? Yung top na lang. Kasi, ano na siya dito na siya naka-load. Pero kasi yung kanina, unit weight. So, volume yon. So, makakonsider mo pa yung thickness. Pero dito, since live load yan, ito lang yung kinatapakan niya. Diyan lang siya naka-apply. So, diyan lang siya natin i-multiply. By 10 by 15 lang yan. 10 feet by 15 feet. Ayan, so multiply natin. 250 by 10 by 15. So, 37.5 or 37,500 pounds. Again, divide by 1,000, 37.5 kilo pounds. So, para sa total, resultant, add na lang natin. 37.5 plus 10,800. Ayun, 48.3 or okay na kaya na yun i-direct no? Kapag pinindot mo kasi yung engineering, notation, automatic magja-jump siya every 3 decimal place. Ayan tatlo. Ay, dumoble, naka-ans pala ako. So, ayan. So, ito lang, 48.3. Ayan. Yan na yun. Kilopound. O, saan siya nag-a-act? Ang resultant ay nag-a-act sa centroid. Gagawin kong blue. O, dito naman siya naka-act. Oops. Ayan. So, dyan yung resultant niya. Dead load plus live load. So, ito ay, kung familiar na kayo sa, sa load combination, di pa natin ginagamit yun dito. Force due to dead load plus force due to live load. Parang lang tayo dito, service load. So, ayan, that's it for this problem. 48.3 kilopounds ang resultant force. And that's it. Hope you learned something. Thank you. Sundan natin yan.